Praise the Lord. Okay, so pagkakataon na naman na tayo po ay tinipon ng Panginoon, even just in one screen. Pero pwede po tayong magkakaisa na magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang layo-layo ng bawat isa sa atin, pero napakabuti po ang ating Panginoon. May gadget po para tayo po ay makinig at magkita-kita ng mga magaganda at mga gwapong anak ng Diyos. Praise the Lord. So again, good morning to everyone. So ang ating pag-aaralan sa umagang ito, of course gabi po ninyo dyan sa West, ay ang kahalagahan o pagpapala ng pakikinig at pagtupad sa salita ng ating Panginoon. Okay, so the blessing of hear and obey the word of God. Hearing and obey the word of God. So I would like us to start in Revelation chapter 1. Praise the Lord. Sisimulan po natin sa Revelation chapter 1 verse 3. Sabi po dito, "Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near." Yan. Kaya mapalad ang magbasa at makinig, at ito po ay ipapuso, no? Dahil sabi niya, because the time is near, or ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Kaya mapalad ang magbasa, mapalad ang makinig, pero hindi lang makinig at magbasa, kundi sabi doon na talagang ipapuso natin, no? At gagawin natin ang ating napapakinggan. Praise the Lord. At mapalad ka, mapalad ako, dahil nakikinig ka ngayon at nagbabasa tayo sa salita ng Panginoon. At masasabi ko po, mga kaibigan, mga kapatid, na kung sino po ang isang tao na napakapalad sa umagang ito, ikaw po yon. Praise God. Ikaw po yon. Kaya patuloy po tayong makinig sa salita ng Panginoon. Tingnan natin kung paano napakahalaga ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Doon po sa Luke chapter 11, tingnan natin. Dito po nung time na kasalukuyan, nangungusap ang Panginoon sa kanyang mga alagad. At habang nangungusap ang Panginoon sa kanyang mga alagad, sabi po dito sa verse 28, can we start in verse 27? Thank you. I'm sorry. Praise the Lord. Yan. Sabi niya dito, as Jesus was saying these things, ayan, sabi ko nga, nakikiusap sa mga, ini-explain niya kung paano yung magbabak-slide or yung naniwala sa Panginoon tapos aalis sa Panginoon, ini-explain niya. Habang nag-i-explain siya, sabi niya dito, a woman in the crowd called out. At sabi nung woman na ito, sabi niya, "Blessed is the mother who gave you birth and nurse you." Sabi niya. Pero sa verse 28, tingnan ninyo he replied, sumagot si Jesus, at sabi niya, "Blessed, brother, are those who hear the word of God and obey." Tingnan ninyo, napakahalaga po ito. Anong sabi niya, mga kaibigan? Habang nagsasalita si Jesus, may isang babae biglang sumigaw mula sa mga crowd, At sabi niya, "Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo." Sabi niya kay Jesus. Pero alam niyo ang sagot ng ating Panginoon. Sabi niya,
Ngunit sumagot si Jesus at sabi niya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. O tingnan niyo kung paano po napakahalaga ang magbasa at makinig sa salita ng Panginoon at tutuparin nito. Sabi ng babae kay Jesus, mapalad ang nagbuntis sa'yo, mapalad ang nag-alaga sa'yo. Pero sumagot mismo si Jesus at sabi niya, mas mapalad yung tao na nakikinig at nag-o-obey. You see? Tingnan ninyo na kaya makita natin dito kung gaano kahalaga ang pakikinig at pag-obey sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, kung sino ang napakapalad ngayon, ikaw yun. Why? Because you are listening to the Word of God. Pero, tingnan natin, para talagang mas mapalad tayo, hindi lang hihinto sa pakikinig, kundi kailangan na tutuparin natin kung ano po ang ating napapakinggan. Dahil sabi niya doon sa James chapter 1 verse 22 to 25. Okay. Sa James chapter 1, sabi niya dito, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Oh, next verse please. Kanya, sabi niya, anyone who listens to the word but does not do what it says is like a someone who looks at his face in a mirror. You see? And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Tingnan ninyo. Okay, verse 25. Okay. But whoever looks intently into the perfect law or the word of God that gives freedom and continues in it, not forgetting what they had heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Oh, napakaganda po mga kaibigan. Kaya, yan po ang salita ng Panginoon na sabi niya na mamuhay kayo ayon sa salita ng Panginoon. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo isinasagawa, anong sabi ng Panginoon? Dinadaya ninyo ang iyong sarili, sabi niya. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod nito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Sabi niya, at pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. You see? Kaya kung napapakinggan natin, isinasagawa natin, pagpalain tayo ng Panginoon. Pero, kung pinapakinggan natin, tapos hindi natin ginagawa, sabi niyang salita ng Panginoon, yan ang tao na katulad yung, nagsasalamin ka. Example, nagsasalamin ka, no? Naglalagay ka ng eyebrow, or naglalagay, sa mga babae pala yun, ano? Ipatin naman lalaki, nagpupulbos yan. Yan. Hallelujah. Okay. Nakaharap ka nga sa salamin. Ganun. Nakaharap sa salamin. Nakikita mo, wow, ang ganda-ganda mo. O, ang beauty mo. O, ang gwapo mo. Ganun. Yan. Ang gwapo mo. Grabe pa ang pag-ano mo sa buhok mo, no? Yan. Nataraki ka. Yan. Tilo ka, no? Pero pag alis mo doon, pag alis mo sa salamin, nakalimutan mo na kung ano ang itsura mo. Nakalimutan mo na. Ganun daw ang tao na nakikinig at hindi niya tinutupad. Ang worst dito is, sabi niya, kung napapakinggan mo ang salita ng Panginoon, tapos hindi mo ginagawa, ay dinadaya mo ang iyong sarili. You see, dinadaya mo ang iyong sarili. Pero kung pinapakinggan mo, ginagawa mo, napakaganda, sabi ng Panginoon, pag
pagpalain ng Panginoong Diyos ang lahat ng iyong gawain. Wow! You see? Even your works, the works of your hands, pagpalain ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya napakahalaga po na pakinggan natin ang salita ng Panginoon, gagawin natin dahil pagpalain ng Diyos ang ating buhay. At doon sa Romans chapter 2 verse 23. Romans chapter 2 verse 23. Anong sabi doon, mga kaibigan? Ang sabi doon sa Romans chapter 2 verse 23, sabi niya, Romans chapter 2. Okay. 13, yes, thank you. For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight. But it is those who obey the law who will be declared righteous. Tingnan ninyo, hindi lang yung nakikinig sa salita ng Panginoon ang nasasabing matuwid sa harapan ng Diyos. Kundi sabi niya, pero yung mga tao na sumusunod sa kautusan ng Diyos, siya po ang nasasabing mga righteous. Kaya napaka-importante po ang nakikinig, mapalad tayo, na kahit nandyan kayo sa loob, may paraan pa rin na kayo po ay makapakinig sa salita ng Panginoon. At kung ito po ay ginagawa ninyo, gagawin ninyo, pagpalain kayo ng Panginoon. You know, there is power in the Word of God. There is power in obeying the Word of God. May power, may kapangyarihan sa salita ng Panginoon. Palagi kong sinasabi ito. Palagi kong sinasabi ito na kung tayo ay makinig, mag-obey sa salita ng Panginoon, na may katapatan, makikita ng Panginoon ang puso natin. At kung makita ng Panginoon ang katapatan natin sa Kanya, kung tayo'y kaaya-aya, alam ninyo mga kaibigan, kikilos ang Panginoon sa sitwasyon ninyo. Gagawa ng Panginoon ng paraan sa mga sitwasyon ninyo. Sino ang mga father dito? May I see your hands? Itaas nga ninyo yung mga fathers. Okay? How about yung mga mothers? May I see your hands? Okay. Ang dami kayo dyan. Ang daming mga ama, mga tatay, mga mother. Isn't it na kung ang anak ninyo, kung ang anak ninyo ay gumawa ng kasalanan at ito ay lalapit sa iyo at sabi niya, Ama or Nanay, patawarin mo ako, please forgive me. Please forgive me. Then after that, makikita mo yung pagre-reforma yung anak mo or pagbabago ng anak mo. At siya po ay tapat na talagang nagbago at makita mo ang katapatan yung anak mo. Kung lalapit sa'yo, ibibigay mo kung ano po ang hinihiling sa'yo. Kung makita mo yung anak mo na talagang nagbago at may tapat siya sa kanyang ginagawa, kung ano ang hihilingin niya, ibibigay mo. Kung hindi mo maibigay ang gusto ng anak mo, ikaw din, yung kaloob-looban mo. Masama din yung kaloob-looban mo dahil hindi mo maibigay yung kailangan ng anak mo. This same with God. Kung makita ng Panginoon ang papagbabago natin, pagtupad natin sa mga kautusan ng Diyos, makita niya yung puso natin, ang Panginoon gagawa ng himala. Gagawa ng himala at tutulungan kanya sa iyong sitwasyon. Magising ka na lang na nandiyan ang pagpapala ng Panginoon sa iyo. Kaya napakahalaga po
ang pag-obey sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Sana po ang ating napapakinggan na ito hindi po lalabas sa mga tainga natin, kundi pakinggan natin, then we will take it in our heart. And after that, we will obey or gagawin natin. Kaya nga sabi ko, hear and obey. Yeah? Pakinggan natin, tapos gagawin natin. Okay? At kung gagawin natin ito, sabi ko nga, palagi kong sinasabi, I will guarantee you. Yeah? God will work and God will do miracle. Kahit nandyan kayo dyan sa loob, sige lang, magpuri kayo sa Panginoon. Sige lang, mag-obey kayo sa Panginoon. Yeah? Alam ng Panginoon ang puso ninyo. Hindi ba ninyo, kagaya ng Bible, kahit na bilanggo sila, Paul at Silas, dinala nila doon sa pinaka-inner chamber of the prison. But you see, tapat pa rin sila, nagiging tapat pa rin sila, nagpupuri pa rin sila sa Panginoon. Ano ang ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon? Gumawa ng Panginoon ng himala, naglindol po, nag-earthquake, nabuksan ang pintuan, pati yung mga chain ng kanilang kamay, nabuksan yan. Ano bang earthquake ang nakakabukas ng chain sa kamay mo or sa paa mo? Siguro mabuksan o guarded. Yung mga pintuan, nakalock yan. Pero bakit nabuksan? Lindol, hindi naman nakakabukas yan. Siyempre, masisira siguro yung pintuan, pero hindi mabubuksan. But you see the miracle of God? You see the miracle of God? Gusto ko pong mag-build up yung faith ninyo, faith natin sa Panginoon, na nandoon yung tunay na pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil kung tayo'y nagtitiwala and we are well grounded from the Word of God, ang salita ng Panginoon, yan ang nagpapalakas sa atin. Para kahit anuman ang sitwasyon ninyo, alam ninyo na hindi kayo nag-iisa dyan. Hindi kayo nag-iisa. Karamay ninyo ang Panginoon. Baka sabihin ninyo sa akin, Pastor, bakit karamay namin ang Panginoon? Nandito kami sa bilangguan. Baka sabi ninyo, hindi ba ninyo alam na kahit si Joseph na ibilanggo din? Si Joseph, ibininta yung kanyang mga kapatid. Dinala doon sa Ehipto. Magiging katulong sa bahay ni Potiphar. Si Potiphar, bahay ni Potiphar. Hanggat, to cut the story short, dahil sa kagagawan ng asawa ni Potiphar, ayan po, nailagay po siya sa prison. Pero si Joseph, patuloy pa rin na naging tapat siya. Patuloy pa rin na naging tapat si Joseph. But you know, ang napakaganda dito, okay? Even in the hand of Potiphar, kahit inilagay nila sa balon si Joseph, sabi ng Panginoon, God is with Joseph. Kahit dinala doon sa Egypt, sa bahay ni Potiphar, kahit na ibinta, sabi sa salita ng Panginoon, God is with Joseph. Kahit doon sa bilangguan, na ilagay sa bilanggo si Joseph, sabi niya, God is with Joseph. You see? Kaya kahit saan ka, nandyan ang Panginoon. Kung bakit ka nandyan, may plano ang Panginoon. Pero ang plano ng Panginoon ay napakabuti para sa iyo. Siguro kung hindi ka nandyan sa bilangguan, maybe some of you, kung hindi ka nailagay sa bilangguan na yan, baka some of you patay na. Why? Mas safe pa kayo dyan. Yes, marami nang gumawa kahit hindi pa gumawa, kahit na sabit lang, na-salvage. Or kung pinatay, kung ano ang nangyari. But I believe that God had a plan sa bawat isa sa inyo dyan. At sabi ng salita ng Panginoon na may plano ako. For I know the plans that I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. And give you hope in the future. You see?
Hindi kayo dinala ng Panginoon dyan to harm you. Okay? Ito, sa Jeremiah. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. You see? Kaya nandyan kayo not to harm you. Pero nandyan kayo for your own sake. Yeah? At may ginagawa ng Panginoon sa buhay ninyo, at pagkatapos yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ninyo, palalabasin kayo, and you will see a good future. Paano kami magiging magkaroon ng good future? Baka sabihin ninyo, wala na, namarkahan na ng hindi maganda ang pangalan namin. Kilala na ako sa mga lugar namin. You know, kung makita nila ang glory ng Panginoon sa buhay mo, kahit anong ginawa mo sa nakaraan, kung nandyan ng glory ng Panginoon dahil nagbago ka na, kahit anong ginawa mo sa nakaraan, wala na yun. Yeah? It will be washed away even in the thinking of the people. Yeah? Kaya, bakit? Dahil kikilos ang Panginoon para sa iyo. Hallelujah! So, napakaganda po ang makinig sa salita ng Panginoon. And let us see also, ano po yung danger of neglecting the Word of God? Kailangan tingnan din natin yung kabila, no? Okay. Bakit masama? Bakit hindi maganda? Bakit delikado ang pag-neglect natin sa salita ng Panginoon? Dahil sabi doon sa 2 Thessalonica. Okay. In 2 Thessalonica chapter 1 verse 8 to 9. Okay. Anong sabi doon? Sabi niya dito, you see? He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Verse 9, sabi niya dito, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. You see? Paparusahan ng Panginoon. Sabi niya, paparusahan ng Panginoon yung hindi nakakaalam at hindi mag-obey sa gospel. See, kaya kailangan na alamin natin at i-obey natin ang salita ng Panginoon. Dahil mapaparusahan. Sabi niya nga sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy, ay maghihiganti siya sa kanila na yung mga hindi nakakakilala sa Diyos at yung mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At doon sa verse 9, they will be punished. Sabi niya, daranasin nila ang kaparusahang walang hanggang kapahamakan. At ito'y ang pagkahiwalay mula sa harapan ng Diyos at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Kaya mahirap po mga kaibigan kung i-neglect natin o talikuran natin ang ating napapakinggan, ang salita ng Panginoon. Dahil sabi niya, I will punish those who do not know God and obey the gospel of salvation. Hallelujah! Kaya mahirap po ang hindi mag-obey sa ating Panginoon. Okay, another is in Leviticus chapter 26. Okay, let us see in Leviticus chapter 26 verse 14. Okay, starting verse 14, Leviticus. Okay, but if you will not listen to me and carry out all these commands. Next verse, please. And if you reject, you see, if you reject my decrees and abhor my laws and fail to carry out all my commands and so violate
my covenant, next verse please, then I will do this to you. Sabi niya, kung hindi ka mag-obey, kung tatalikuran mo, kung i-reject mo ang salita ng Panginoon, ang mga tagubilin ng Panginoon, sabi niya dito, I will bring on you sudden terror, wasting diseases, and fever that will destroy your sight and sap your strength. You see, napaka-delikado ito. I will bring you, sabi niya, sudden destruction or sakit. Na, ayan, kakainin niya yung kalakasan mo, yung taba mo, para wala kang kalakasan, tapos papayat ka. Oh. Salamat sa Panginoon, kahit nandyan kayo sa kulungan, tataba pa rin ninyo, no? Dahil napakabuti, mahal kayo ng mga wardens ninyo, mga officers ninyo. Praise the Lord. Kung kulang man, for example, ang kinakain ninyo, dinadagdagan ng Panginoon yan sa kanyang milagro. Kaya kahit maliit, ay nabubusog pa rin kayo, tumataba pa rin kayo. Pero alam ko po, hindi kayo nagkukulang dyan. Dahil nandyan ang mga mahal nating officer, mga wardens mo natin na mababait na nag-aalaga sa inyo. Okay? Palakpakan naman natin yung mga officers at mga wardens po natin. Hallelujah! Praise the Lord. Okay. So, yan po ang danger ng hindi mag-obey. Sabi niya, you will plant seed in vain because your enemies will eat it. O pati pala yung mga tanim, kakainin ng mga kalaban yan. Kaya hindi magbubunga, sabi niya. Why? Because we will not obey the word of God. 17, I will set my face against you so that you will be defeated by your enemies. Those who hate you will roll over you, and you will flee even when no one is pursuing you. Yeah? Para magkakaroon ka ng ganun-ganun, no? Yeah. Natatakot ka kahit walang humahabol sa iyo, pero parang humahabol. May humahabol. Okay. And verse 18, please. If after all this, you will not listen to me, I will punish you for your sins 7 times over. You see? Kung lahat ng mga bagay na yan, hindi ka pa magbabago, sabi niya, I will punish your sins. Sabi ng Panginoon. Okay. And verse 21. Let's go to verse 21. We have 3 verses. If you remain hostile toward me and refuse to listen to me, I will multiply your afflictions. Ayan, tingnan nyo ang marami yung mga nagbago, pero ayan, bumalik na naman, kaya bumalik na naman sa kulungan. Ilang beses, paglabas, ginawa na naman, bumalik na naman, paglabas, bumalik na naman sa kulungan. Bakit? Paulit-ulit. Okay? But you see, ang tao mahirap baguhin niya ang kanyang sarili. Pero ang Diyos walang imposible sa kanya. 23, verse 23 and 24, our last verse. Okay, 23. I will send wild animals against you, and they will rob you of your children, destroy your cattle, and make you so few in number that your roads will be deserted. Verse 4. In spite of these things you do not accept my correction, but continue to be hostile toward me. Okay, verse 24. Last. I myself, will be hostile toward you and will afflict you for your sins 7 times over. Yeah. Kaya ang Panginoon ang magpaparusa sa atin kung hindi tayo makinig at hindi natin gagawin
ang utos ng ating Panginoon. But I believe na bawat isa sa inyo dyan, nakikinig kayo. And I believe na kayo po ay tinutupad ang iyong napapakinggan. And if you will do that, I will guarantee you, God will work out, God will do miraculous things sa buhay ninyo. Hindi kayo patatagalin ng Panginoon dyan. Kung i-allow man ng Panginoon na magtagal kayo dyan, gagamitin kayo ng Panginoon. Gagamitin kayo ng Panginoon. At yan po ang panalangin namin. Yan po ang desire namin. Mga kapamilya ninyo, dito po sa buong Free Believers in Christ Fellowship, na nananalangin para sa inyong lahat. Hindi po kami sumusuko at hindi po kami nagsusurrender, na nananalangin para sa inyong lahat bilang kapamilya. Dahil alam po namin na may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa inyo. At ang plano ng Panginoon ay para sa iyong kabutihan. At patuloy na nanalangin na pagdating ng panahon, gagamitin kayo ng Panginoon. At dahil sa buhay ninyo, marami ding mapagpala, marami ding mabless sa buhay ninyo kapag gagamitin kayo ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, let us just be strong and continue to obey the Word of God. Dahil ang ginagawa ninyo, hindi po nasasayang yan. Alam po ng Panginoon ang sakripisyo ng bawat isa. At makikita ninyo, pagdating ng panahon, you will appreciate kung ano po ang kabutihan ng Panginoon. Kaya pagpalain po kayo ng Diyos, let us continue, let us go on, be strong, because God is working. Amen. So, God bless you all. Father God, we want to thank you. Salamat po sa iyong salita na aming napakinggan sa umagang ito. Dalangin ko po, Diyos, na pagpalain mo ang aking mga kapatid na nasa loob. Alam mo po kung ano po ang kanilang mga sitwasyon. Pero alam po namin, salamat na kilala ka namin, na sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, nandyan ka na pwede naming takbuhan. At pinangako mo na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami tatalikuran. Pagpalain mo lahat ang mga PDLs na ito, strengthen them, O Lord, and cover them. Father, thank you in Jesus' name. Amen.